Praise God. Salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na ibinigay niya sa atin, panibagong taon na kung saan mararanasan natin yung kanyang kabutihan, kanyang pagsama sa bawat sandali. Habang tayo patuloy na lumalakad at nakapagbibigay kaluguran sa kanyang banal na pangalan, ang Diyos ay patuloy na maparangalan sa buhay natin at biyayaan tayo ng Panginoon na sa tuwing lalapit tayo sa Kanya, maranasan natin yung Kanyang presensya, maranasan natin yung Kanyang pagsama. Salamat sa Panginoon, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Happy New Year po sa bawat isa. Sa Diyos natin ay Diyos na mabuti, wala siyang katulad at wala siyang kaparis. Bago po sa pasimula, bago sa isang panalangin, awitin po natin yung Diyos ng pag-asa dahil sa taong ito tunay nga meron tayong maaasahan sa Diyos kung tayo ay patuloy na lalapit sa Kanya. Mabigyan kaluguran siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Panibagong taon na kung saan ang Diyos ay kikilos gagawa ng Kanyang pag-ibig, Kanyang katapatan at ang Kanyang kabutihan maranasan ng bawat isa. Tayo pong lahat, aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi magkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kaagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa sa bawat araw, ang aming ninanasa sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Diyos. Salamat sa panibagong taon na mararanasan namin ang inyong katapatan at ang inyong kabutihan. Biyayaan niyo lamang po kami, Panginoon, na patuloy na magnasa, na lumapit, mapuno, at patuloy kayong maparangalan sa aming mga buhay. Kung may bahid ng karumihan, pakalinisin siya sa atin at gawing marapat po kami, Panginoon. At ang aming hiling sa umagang ito, ang inyong pagsama, ang inyong pangunguna, O Diyos. Dahil apart from you, wala po kaming magagawa. Banal na Espiritu, kayo ang patuloy na umabot, patuloy na kumilos at makagawa sa inyong mga anak, saan man sila naroroon. Salamat po sa inyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Happy New Year po. January 1, na patuloy nating maranasan ang katapatan at kabutihan ng ating Diyos sa taong ito. Kung tayo inabot, kinatagpo ng Diyos ng mga nakaraang taon, lalong higit na nasain po natin ang pagkilos at ang pagsama ng Diyos at taong ito. Kaya salamat sa Panginoon. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Deuteronomy 7:9 ang sabi, isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga saling lahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngunit pinarurusahan niya at ibinabagsak ang mga hindi
nagmamahal sa Kanya. Tuloy po natin hanggang doon sa 12. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kung tutuparin at susundin ninyong mabuti ang mga utos, tutuparin ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang kasunduan at mamahalin niya kayo gaya ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Tapat ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi, ang kahilingan lang at ang nais lang ng Diyos, tuparin at sundin natin ng mabuti ang kanyang mga utos. At mararanasan natin yung pangako ng Diyos mula pa doon sa una. Mula pa kay Abraham o mula pa doon sa mga magulang natin, kahit sa atin, magpapatuloy po ito kung tayo ay patuloy na magmamahal at tutuparin ang utos ng ating Diyos. Balikan po natin si Abraham sa Book of Genesis. Yung pangako ng Diyos sa kanya na nagpapatuloy hanggang sa ating kapanahunan sa lahat ng sumusunod at nagmamahal sa kanya. Sabi dun sa Genesis 12 chapter 1 at Genesis chapter 12 verse 1. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo at kahit ang sambahayanan ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan sa pamamagitan mo marami ang pagpapalain. At yung mga pangako pa ng Diyos kay Abraham sa mga sumusunod na salita. At pansinin po natin kung susunod siya sa Panginoon, ang liwanag nung pagkasabi rito na sa pamamagitan niya marami ang pagpapalain. Ganon din po sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay patuloy na susunod at lalakad sa pamamaraan ng Panginoon, mula po sa atin at sa ating mahal sa buhay, dadaloy ang pagpapala. At kung yung mahal natin sa buhay ay patuloy na lalakad ayon sa nais ng Panginoon at susunod mamahalin ang Diyos, ang kanyang tuntunin, mararanasan din nila yung katapatan na ipinangako ng Diyos sa kanyang sa bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 1, basahin ko lamang po ito. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Tapat yung Diyos na nangako po sa bawat isa sa atin at mananatili siyang tapat at hindi niya po makakalimutan yung mga ipinangako niya. Kung may mga pinangako ang Diyos sa inyo nung mga nakaraang taon, huwag po tayong mag-alala. Tapat yung Diyos na nangako. Ang sabi dun sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo na makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Ang sabi nga, kahit anong mangyari, mananatili yung katapatan ng Diyos. Kailangan lang patuloy tayong lumapit. Ang sabi ng 11:28 ng Mateo, lumapit kayo sa akin. Kung gusto nating maranasan yung katapatan ng Diyos, lumapit po tayo sa Kanya. Sa taong ito, di po natin pwedeng sabihin wala ng problema, wala ng pagsubok, wala na tayong pagdadaanan. Wala po yun sa banal na kasulatan. Madalas ko pong sinasabi yan. Pero meron sa banal na kasulatan. Anumang pagdaanan natin, anumang sitwasyon, anumang mga mangyayari pa, merong Diyos na sasamahan tayo. Kung paano siyang nangako kay Abraham ng pagsama, ganon din. Sabi, marami ang pagpapalain sa pamamagitan ng mga anak ng Diyos na patuloy na lumalakad ng naaayon sa Kanya. Kagaya po nung binasa natin dito sa Deuteronomy, di po ba? Mararanasan po ng bawat isa sa atin. Kaya i-claim po natin na sa taong ito na yung pangako ng Diyos ay dumaloy sa bawat isa. Ang sabi ng Diyos, kung susunod si Abraham sa Kanya, pagpapalain siya. At ang sabi, yung kanyang lahi ay magiging napakarami. Pero kung papansinin po natin, mula po kay Abraham, dun sa kanyang tagapagmanang si Isaac,
Isa lang po yun, pero hindi lang po nag-isa ang anak ni Abraham. Meron pang ilan. Pero salamat sa Panginoon, mula kay Isaac. Nagkaroon ng asawa yung anak niya, si Isaac. At alam naman po natin ang kwento, yung asawa niya ay baog din. Si Abraham, yung asawa niya ay baog. Pero salamat sa Panginoon, sa kanyang katandaan, sinilang yung pagmumula ng pangako ng Panginoon. At mula kay Isaac na isa, nagkaroon siya ng anak na 2. At pagkatapos ay, sabi rito, pumunta na po tayo sa Genesis 46:26. Ang sabi, ang bilang ng lahat ng anak at apo ni Jacob na pumunta sa Ehipto ay 66. Dumarami na po. Hindi na po nakita ni Abraham ito. Pero dahil doon sa pagmamahal ni Abraham sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at mabigyang kaluguran ang Panginoon sa kanyang buhay at lakaran talaga yung nais ng Diyos, yung pagpapala ay dumaloy sa kanyang lahi. Pinarami, sabi nga nung bumaba sila sa Ehipto ay nasa mahigit 6 na po na. Sabi dito sa Genesis pa rin po, dito tayo sa Genesis 20:2, nung hiniling ng Panginoon kay Abraham na ihandog si Isaac para subukan siya. Si Isaac ay ginawa yung kahilingan ng Panginoon para patunayan na higit ang Diyos kaysa doon sa kanyang anak. At nung mapatunayan ng Panginoon na anumang hilingin niya kay Abraham ay ibibigay niya, kahit yung pinakamamahal niyang anak, si Isaac na kanyang anak sa katandaan sa kanyang asawang si Sarah, ay ginawa niya. Kaya nga naman ang sabi dito sa 22 verse 16 ng Genesis pa rin, sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na sindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway at sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Napakagandang pangako ng Diyos. Pero bago binitawan yan, nakita ng Diyos kung gaanong totoo at kaseryoso si Abraham na bigyang kaluguran ang Diyos na makapangyarihan sa kanyang buhay. Sa Genesis chapter 12, nilisan niya ang lugar kung saan siya naninirahan. Niwanan niya yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kamag-anak, at pumunta siya sa lugar na kung saan dinala siya ng Panginoon. At dito sa chapter 22 ng Genesis, hiniling ng Diyos kay Abraham na ibigay sa kanya o ihandog sa kanya yung kanyang anak. At hindi ito ipinagkait ni Abraham. Kaya naman nagbitaw ng isang pangako ang Diyos ng pagpapala. At hindi lang para sa kanya, sino mang susunod sa kanyang mga utos at bibigyang kaluguran siya. Ano ang sabi? Pagpapalain din ng Panginoon. Bakit? Dahil sumunod. Sa bawat pagsunod po natin at mabigyang kaluguran ng Diyos na malakaran natin ang kanyang pamamaraan, ang kanyang pamantayan, ang pagpapalang ito ay dadaloy. Hindi lang po ito para kay Abraham. Dahil ano ang sabi doon sa 12? Marami ang pagpapalain. Di po ba? Sa kanyang pagsunod, marami ang pagpapalain. At ang sabi rito, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Kung gusto nating pagpalain, maranasan natin yung pagpapala ng Diyos sa taong ito, sikapin po natin na lakaran natin ang pamantayan ng Diyos at sumunod tayo sa kanyang mga kautusan. Biyayaan tayo ng Panginoon. Tapat siya sa kanyang pangako, kagaya po ng bersikulong binasa natin. Pansinin po natin, nang bumaba yung pamilya ni Jacob sa Ehipto, kulang-kulang 100 po sila. Pero nung lumabas po sila sa Ehipto patungo doon sa lupang pangako na kung saan dadalin sila ng Panginoon at bibigay yung lugar para sa kanila. Ang sabi dito sa Exodus chapter
12. Basahin lamang po natin ito. Verse 37 ng Exodus na po tayo. Ang sabi po rito, 12:37 ng Exodus, naglakbay ang mga Israelita mula sa Rameses papuntang Sokot, mga 600,000 lahat ang lalaki. Hindi pa kabilang dito ang mga babae at ang mga bata. Marami ring dayuhan na sumama sa kanila at marami rin silang dinalang hayop. At sa mga sumusunod pa. Pansinin po natin, mula kay Abraham, di po ba? Si Isaac ay lumabas si Jacob, at ang pagpapala ng Diyos ay nagpatuloy. Dahil sumunod din sila sa nais ng Panginoon at lumakad sa pamamaraan ng ating Panginoong Hesus. Kaya salamat sa Panginoon. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ano ang sabi? Pagpapalain, pararamihin niya ang lahi ni Abraham. At dito, nung paglabas nila sa Ehipto, ang binilang lang po ay lalaki, hindi kasali ang bata, hindi kasali ang babae. Nasa 600 na po. Salamat sa Panginoon. Dumami pa ito ng dumami. Kagaya ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ganon din po para sa bawat isa sa atin. Meron tayong tapat na Diyos. Meron po bang mga pangako ang Diyos sa inyo? Kagaya ni Abraham. Ang sabi dun sa verse natin na unang binasa dito sa Deuteronomy, basahin ko lamang po ulit. Salamat sa Panginoon. Sa taong ito, humiling tayo sa Diyos na higit na karanasan sa Kanya, lalong higit sa Kanyang presensya. Bakit po? Matindi ang pag-atake ng kaaway. Gagawin niya ng pinakamabuti na, ginagawa na niya ang pinakamabuti niya dahil alam niya konting panahon na lang, langit na. Papansin po natin, matindi ang mga kaguluhan. Meron akong napanood, hindi ko alam kung napanood nyo rin. Yung sinasabi, ano ba yung pwedeng mangyari sa Pilipinas ngayong 2025? Ang sabi nung tinanong ay, ngayong 25 ay magkakaroon ng 8.2 magnitude na lindol dito sa Pilipinas dahil may mga bulkang sasabog. Hindi po natin alam gaanong katotoo, pero isang bagay ang tiyak kayang ingatan ng Diyos sa Kanya, ang patuloy na lumalapit sa Kanya. Ang sabi, kung tutuparin at susundin ninyong mabuti ang mga utos ko, tutuparin ng Panginoon na inyong Diyos ang Kanyang kasunduan na mamahalin niya kayo gaya ng ipinangako niya. Ang kailangan lang patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Mararanasan natin yung kanyang mga pangako na binitawan sa ating mga ninuno mula kay Abraham, o yung mga pangakong binitawan ng Diyos sa inyo na pagpapala, pagsama, pagkilos, kung tayo ay patuloy na susunod sa Kanya. Kaya biyayaan tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin, para sa taong ito, hilingin natin yung patuloy na pagsama ng Panginoon. Walang ibang pinakamabuti, higit sa lahat at una sa lahat, kundi ang pagsama ng Panginoon. Yung pagkilos niya sa ating mga buhay. Sumusunod na lang po yung mga material at ano pa mang bagay. Pero ang isa sa pinakamabuti kung hihiling tayo sa taong ito, yung pagsama ng Panginoon sa atin. Yung pagkilos ng Diyos ay maranasan ng bawat isa sa atin. Yan po ang isa sa pinakaunang kailangan natin para maranasan po natin yan. Lakaran po natin ang pamamaraan ng ating Panginoong Hesus. Dito po sa 5:24 ng Thessalonica, 5:24 ng Thessalonica, salamat sa Panginoon. Ang sabi po rito, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya itong mga sinasabi namin. Diba? Tapat ang Diyos na tumawag sa atin at patuloy na mararanasin natin yung kanyang katapatan kung tayo ay lalakad sa kanyang pamantayan. Marahil hindi natin makita o marahil ang nakikita nyo ay problema. Ang nasa harapan ninyo yung mga sitwasyong hindi maintindihan. Pero ano ang sabi niya? Gagawin niya yung kanyang ipinangako. Kung papaanong nangako siya kay Abraham na marami ang pagpapalain sa pamagitan niya. Kung lalakaran niya, kung susunod siya. At nakita naman ng Diyos nung humiling ang Diyos sa kanya. Hindi niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak. Kaya nga naman muling binanggit ng Diyos yung kanyang pangako. Mga kapatid, mga mahal
mga mananampalataya at sino man sa bawat isa sa atin. Kung patuloy tayong lalakad sa taong ito na magbibigay kaluguran at sikapin nating malakaran yung pamamaraan, pamantayan ng Diyos, mararanasan po natin yung pinangako ng Panginoon. Huwag po nating tignan yung mga pangit na sitwasyon na para bang wala ng paraan para magkaroon ng kaganapan yung pangako ng Diyos. Para bang wala ka nang nakikita. Kumbaga, napakalayo na ng sitwasyon. Hindi po doon nakabase yun eh. Ang sabi ng Diyos, lakaran, sundin, mahalin siya. At ang pangako niya ay mararanasan ng bawat isa sa atin. Hindi porke pangit na yung sitwasyon, wala nang katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi po yun. Kahit ano pa man ang mangyari, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At gagawin niya ito. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Sabi dun sa 2 Thessalonians din po, basahin natin chapter 3 verse 3. Thessalonians 3 verse 3 second. Ang sabi, pero tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa diablo. Tapat ang Diyos. Kung hindi na natin kayang humakbang, pero tayo patuloy na lumalapit sa Kanya, tutulungan niya tayo. Siya ang gagawa rin ng paraan, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Dahil meron tayong tapat na Diyos at yung tapat na Diyos, hindi tayo iiwanan. Ang sabi dun sa 2:13, basahin din po natin. Thessalonians pa rin po. 2:13 ng Thessalonians. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon. At nararapat lang kaming magpasalamat dahil noong una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo sa katotohanan. Yung banal na Espiritu ang patuloy na tutulong sa bawat isa sa atin para makapagpatuloy tayo, para malakaran natin yung pamamaraan at sa pananampalataya makita ng Diyos at makita ng iba, totoo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Bumasa pa po tayo ng isang versikulo bago tayo manalangin. Salamat sa Panginoon. Dito sa 10:23 ng Hebrews. Ang sabi rito sa 10:23 ng Hebrews, magpakatatag kayo sa pag-asa natin. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Meron tayong tapat na Diyos na nangako. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa panibagong araw, sa panibagong taon. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pangakong binitawan niya mula kay Abraham, magpapatuloy sa kanyang mga anak na nagmamahal sa atin. Kung gusto nating maranasan yung katapatan ng Diyos, patuloy tayong lumapit sa Kanya. Huwag po nating bulay-bulayin yung mga pangit na sitwasyon. Huwag nating bulay-bulayin yung mga pangit na nakaraan na magpapahina sa bawat isa sa atin. It's about time ang pagbulay-bulayan po natin yung mga pangako ng Diyos. Oo, may mga pangit na sitwasyon sa harapan natin. May mga atake ang kaaway na hindi maganda. Huwag po yun ang bulay-bulayin natin. Ang bulay-bulayin po natin yung mga pangako ng Diyos. At habang binubulay-bulay natin yun, lakaran natin yung kanyang pamantayan. Sundin natin yung kanyang mga utos at maranasan natin ang kanyang presensya sa bawat sandali. Yun ang magtatawid sa atin. Yung maranasan mo yung pagsama at pagkilos. Ang sabi ng Mateo 28, sasamahan niya tayo hanggang sa wakas ng sanlibutan. Pangako ng Panginoon yan. Kaya kung wala ka ng kasama at di mo na rin nakikita na may magandang bukas, magiging maganda yon. Bakit? Pangako yun ng Panginoon sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Ang kailangan lang patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Apart from Him, wala tayong magagawa, pero totoo ang Diyos sa Kanyang pangako.
Ang anak ng Diyos, mga kapatid, sa taong 2025, hindi po natin alam kung ano yung nakaabang na banta ng kaaway. Hindi po natin alam kung ano yung mga pangit na mangyayari. Pero wag yan ang bulay-bulayin natin. Oo, nakikita natin yung mga pangit na sitwasyon. Oo, nararanasan natin yung mga pangit, yung kakulangan, yung sakit, yung karamdaman, yung pag-iisa, yung kalungkutan, ano pa mang bagay na hindi maganda. Pero ang magpasimula tayong patuloy na bulay-bulayin, yung pangako ng Diyos. Hindi kanya iiwanan, sasamahan kanya. Siya lang ang nagmahal na totoong ginawang hindi mang iiwan. Na kahit nasa langit na siya, nararanasan pa rin natin siya. Nararanasan natin yung kaaliwan niya. Nararanasan natin yung presensya niya. Nararanasan natin yung pagsama niya. At patuloy na mararanasan natin ito. Bakit? Pangako niya yan eh. Hindi niya tayo iiwanan. Kaya ang sabi, balikan po natin yung Deuteronomy verse 7. Bago po tayo manalangin, basahin ko lamang po ito. Pwede nating panghawakan ang versikulong ito. Pero isang bagay ang tiyak, kailangan lakaran natin, patuloy na mahalin natin at sundin natin yung kanyang mga kautusan. 7:9 ng Deuteronomy, isipin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay iisang Diyos, matapat, tapat siya. At kahit anong mangyari, mananatili siyang tapat sa kanyang mga anak, sa bawat isa sa atin. At hindi lang siya tapat, ano ang sabi? At tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga saling lahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Sabi doon sa 12, kung tutuparin at susundin ninyong mabuti ang mga utos, tutuparin ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang kasunduan sa kasunduan na mamahalin niya kayo gaya ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Ang sikreto lang, patuloy na mahalin natin ang Panginoon at habang minamahal natin siya, lakaran natin yung kanyang pamamaraan po ng Diyos. Hindi yung kagustuhan natin, kundi yung kagustuhan ng Diyos ang malakaran natin. Malakaran po natin yung mga tuntunin niya, masunod natin siya, mabigyan natin siya ng kaluguran sa buhay na ito. Isang bagay ang tiyak, mararanasan mo ang pagsama ng Diyos. Mararanasan mo ang kaaliwan ng Panginoong makapangyarihan sa Kanya. Dahil tapat siya sa iyo, at gagawin niya anumang kanyang pinangako. Pero wag po nating ilagay sa kahon ng Diyos. Hayaan natin yung kanyang pamamaraan magkaroon ng katuparan sa bawat isa sa atin. Saan man po kayo naroroon, anumang kalagayan, anumang sitwasyon. Wag po natin kakalimutan ang kanyang salita. Inuulit ko, sinabi niya ito, pero hindi ibig sabihin wala ng problema, wala ng pagsubok, wala ng pagluha, wala ng mga pangit na sitwasyon. Lahat ng paraan gagawin ng kaaway para huwag magkaroon ng katuparan ng kanyang pangako. Pero tapat siya. Lagi tayong lumapit sa Kanya sa taong ito, anuman ang inyong pagdaanan, anumang problema ang inyong kakaharapin, huwag po tayong mag-alala. Kasama tayo. Sinasamahan tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakakong hindi tayo iiwanan. Kaya may isang bagay, isang dahilan na dapat tayo ay magalak. Bakit? Higit pa kay Moses, higit pa sino mang tao dito sa mundong ito ang kasama natin. Siya yung Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Hayaan po nating mabigyang kaluguran siya sa buhay ng bawat isa sa atin. January 1. Panibagong araw, panibagong taon. Sa isang taong ito, sa taong to, kabuuan ng 2025, mararanasan po natin yung pagsama ng Panginoon. Mararanasan natin yung kanyang pagkilos. Mararanasan natin yung kanyang pagtatawid. Mararanasan natin yung maraming mabubuting bagay sa tulong at pagsama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kailangan lang mahalin, sundin at tuparin natin ang kanyang kautusan. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa inyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kiniklaim po namin ang inyong katapatan at ang inyong kabutihan, O Lord God, ay dadaloy sa bawat isa sa amin. Salamat sa inyo, Panginoon. Anumang gawa at akin ng kaaway ay hindi magtatagumpay. Biyayaan niyo lamang po kami kung papaanong tumugon si Abraham sa inyong kahilingan.
Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na tumugon din kami sa inyong panawagan. Mabigyan namin kayo ng kaluguran sa buhay na ito, O Diyos. Sa inyong mga anak, saan man sila naroroon, doon sa mga may trabaho, bless them, Panginoon, na maging kaluguran sila sa inyo at sa kanilang pagtatrabaho, maparangalan kayo, Panginoon. Dalangin ko po sa lahat ng nagtatrabaho, Panginoon, dito man sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa, sa inyong mga anak, saan man sila naroroon, Panginoon. Mabigyang kaluguran kayo, Panginoon. Makita po kayo sa buhay ng bawat isa. Abutin, katagpuin nyo nga po sila, Panginoon, at patuloy na maranasan ng mga taong malapit sa kanila, mga anak nyo ito, sinasamahan nyo ito at pagtatagumpayin nyo sa lahat ng kanilang lakad kasi binibigyan kayo ng kaluguran. Lord, sa taong ito, kiniklaim po namin ang pagsama nyo, Panginoon. Hinihiling po namin ang pangungunan nyo, ang inyong gabay at ang inyong patnubay. Wala kaming magagawa. Hindi namin kaya, Panginoon. Kaya naman ina-acknowledge namin na apart from you, walang mangyayari, Panginoon. Walang halaga ang buhay na ito kung kami ay malayo sa inyo. Kaya ang kahilingan po namin, tulungan niyo po kami, Panginoon. Abutin, katagpuin niyo po kami. Hinihiling po namin na ang inyong pagsama ay patuloy na maranasan ang bawat isa sa amin. Maranasan ang inyong mga anak saan man sila naroroon, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hanggang dun sa pinakapangit na sitwasyon, Panginoon, maranasan nila ang pagkilos nyo. Maranasan nila ang banal na Espiritu na patuloy na gumagawa, O Diyos. Ang kaaliwan, ang gabay at ang patnubay nyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Panghahawakan namin ang inyong mga pangako na hindi nyo kami iiwanan. Tapat kayo, Panginoon, na bibigyan ng katuparan lahat ng mabubuting bagay na ipinangako nyo, O Diyos. Walang magagawa ang kaaway. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, bigyan niyo po kami ng puso na laang sumunod, laang magpasakop sa inyo. Mahalin kayo, Panginoon, anumang kalagayan, anumang sitwasyon. Dahil lang ito ang pinakamabuting gawin, Panginoon, ang bigyan kayo ng kaluguran sa buhay na ito. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng kasama kong nag-aaral ng inyong salita. Saan man sila naroroon, dito man sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa, maranasan nila di pangkaraniwang pagkilos nyo, Panginoon, sa taong ito. Habang lumalakad sila sa inyong pamantayan, habang nagsisikap sila, Panginoon, ng bawat isa sa amin na mabigyang kaluguran kayo. Bless them in Jesus' name. Maranasan nila di pangkaraniwang pagsama nyo, Panginoon, at maranasan ito ng mga taong nakapalibot sa kanila. Maranasan ito ng mga katrabaho nila, kamanggagawa nila, Panginoon, mga estudyante, mga kaibigan, mga sino pa man, Panginoon, na malapit sa kanila. Maranasan nila ang pagsama niyo. Magliwanag po kayo sa buhay ng bawat isa. Lord, hindi po naming magagawa ito, Panginoon. Kaya ang hiling namin, samahan niyo kami, Panginoon. Mahina kami, pero malakas kayo at makapangyarihan kayo. Salamat sa mga pangako niyo, Panginoon. Salamat, tapat kayo sa inyong pangako. Hindi ibig sabihin, pangit ang sitwasyon, wala nang kasama, wala nang magagawa, hindi na mangyayari ang inyong mga kapangako. Salamat, Panginoon, dahil totoo kayo sa lahat ng inyong mga binitawang salita sa inyong mga anak. Tulungan niyo lamang po kami, Panginoon, na patuloy kaming lumakad. Mahalin namin kayo higit kanino paman, Panginoon, higit sa kanino paman, saan mang sitwasyon, sa anumang bagay na mayroon kami. At mabigyang kaluguran po kayo. Abutin, katagpuin niyo po ang inyong mga anak. Kayong higit na nakakaalam ng kanilang mga sitwasyon. Kayong higit na nakakaalam ng kanilang mga pinagdadaanan, O Lord. Salamat sa inyo. Pinadadaan niyo lamang po sila at binibigyan ang patotoo. Salamat sa pangako niyong hindi kami iiwanan. Pangakong magkakaroon ng katuparan mula sa amin hanggang sa aming mga anak, aming mga saling lahi, O Lord God. At ang aming panalangin, biyayaan niyo po yung mga anak namin at magiging anak pa, Panginoon. Lalakaran din ang inyong pamamaraan para maranasan ang inyong katapatan at ang inyong pagsama. Salamat po sa inyo,
Sa taong ito, Panginoon, lalakad kami sa patnubay at pagsama ng inyong banal na Espiritu. At salamat, mararanasan namin higit sa kanino paman, higit sa ano paman, o higit doon sa mga nakaraang taon, ang pagkilos at ang pagsama nyo sa taong ito. Salamat po sa inyo, pagpalain nyo po ang bawat isa. Patuloy na maranasan nila ang pagkilos, patuloy na maranasan nila ang pagsama nyo, ang pagpapala, ang pag-unlad at ang pagtatagumpay na kagaya ng ipinangako nyo. Salamat po sa inyo, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tanging sa inyo ang pinakamataas na papuri pagluwalhati dahil itinawid niyo kami ng 2025, Panginoon. Bagaman may kalungkutan, may mga pagluha, may mga pangit na sitwasyon, pero tapat pa rin po kayo at mararanasan ang bawat isa ito. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Happy New Year po sa bawat isa. Meron tapat na Diyos na patuloy na sasama sa bawat isa sa atin. God bless po. Ang Diyos ang patuloy na maparangalan at maranasan natin ang kanyang katapatan, ang kanyang pagkilos at ang kanyang pagsama at pagtatagumpay habang tayo'y nagbibigay ng kaluguran sa kanyang banal na pangalan. Sa Diyos ang lahat ng papuri. God bless po sa bawat isa.